Sa muli, magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Maraming mga naganap mula noong mailathala mo ang aking kwento. At sa kasamaang palad, lahat ito labis na nagdulot sa akin ng hirap at sakit ng kalooban. Isang araw, Tito Makoy, natuwa ako nang biglang magdatingan ang tatlo kong anak. Ang anak kong panganay na si Katrina, ang bunso sa mga babae na si Alisa at si Arwin. Alam mo, Tito Makoy, labis akong nabuhayan kasi nakita ko sila makalipas ang mahabang panahon. Kahit kulang ng isa, wala yung pangalawang anak ko. Si Alisa at si Arwin, pakapasok sa bakuran, may makausap ito sa cellphone. Ang panganay kong si Katrina ang umupo sa may terasa, meron itong kasamang bata. Apo ko na ito, Tito Makoy. Anak siya ni Katrina. Nang makita ko, lumabas ako sa may terasa para kausapin at kumustahin ang anak kong panganay. Matagal ng panahon na hindi kami nagkita at matagal ng panahon na hindi man lang kami nagkausap. Naupo ako sa harapang nauupuan ni Katrina at nakangiti ako, Tito Makoy. Anak, kumusta ka na at kumusta na kayong lahat? Ito ang wika ko kay Katrina. Alam niyo po si Katrina, hindi man lang ito tumayo, hindi man lang nagmano o yumakap sa akin sa pagharap ko sa kanya. Banaag ko pa sa kanyang pagmumukha ang galit, malaki at mainit pa rin ang galit nito sa akin. Anak, patawarin niyo ko, anak. Matagal ko nang pinagsisisihan ang aking pagkakamali. Matagal ko nang pinagdurusahan ito, anak, kaya patawarin niyo ko. Ito na naman, Tito Makoy, ang mangiyak-iyak na paghingi ko ng tawad. Alam niyo kasi kapag pinag-uusapan ang tungkol sa aking pamilya, sadyang mababaw talaga ang luha ko. Dala na siguro ito ng aking labis na paghahangad ng kapatawaran mula sa mga anak ko at sa asawa ko. Akala niyo po ba ganoon lang kadali at ganoon kaliit ang kataksilan mo? Yung para kaming basahan, pinagpalit mo sa kalaguyo mo. Umaasa kang patatawarin ka namin at patatawarin kita. Alam nyo, hindi ka nagkamali. Likas talaga na taksil at irresponsable ka nga lang. Alam mong mali yung ginagawa mo noon, ngunit mas pinili mong gawin iyon, itinuloy mo. Kaya huwag kang gagamit ng salitang nagkamali kasi hindi ka nagkamali. Tarantado ka nga lang talaga. Ngayon kung gusto mong patawarin kita, isa lang ang kinakailangan mong gawin. Iharap mo ngayon sa akin ang iyong kalaguyo at sa harapan ko, sampalin mo siya ng 4 na beses na malalakas na sampal. Kasing lakas nung pagsampal mo sa akin noon sa barangay hall. Kinakailangang 4 kasi yung isa para sa akin, yung pananampal mo sa akin sa pagtatanggol mo sa iyong mahal na kalaguyo. Ang pangalawa, yung pagsampal mo kay Arwin nung mahuli niya kayo doon sa tindahan. Yung pangatlo ay ang malakas na sampal na ibinigay sa akin ng kabit mo na siya pang ipinagtanggol mo. At ang pang-4 na sampal ay para sa paglulustay mo ng pera natin sa kapretsyo ng kalaguyo mo. Ganyan lang. Kung magagawa mo yan sa harapan ko, patatawarin kita. At kung hindi, huwag kang umasa. Huwag kang aasa ng kapatawaran. Iyan, Tito Makoy, ang mahabang pananalita sa akin ni Katrina. Anak, mahirap naman yan. Paano ko pa magagawa yan? Maniwala kayo sa akin, anak. Labis-labis na ang pagsisisi ko. Matagal ko nang pinagdurusahan ito, anak. Matagal na. Iyan, Tito Makoy, ang tanging naging sagot ko kay Katrina. Nako, yan ang kondisyon ko para sa iyo para mapatunayan kong nagsisisi ka nga talaga. Ngayon kung hindi mo kayang gawin yan, nagpapatunay lang yan na mahal mo kasi ang iyong kalaguyo magpahanggang ngayon. Siya pa rin ang pinakamahalagang tao sa iyo. Hindi mo siya kayang saktan. Samantalang ako, si Arwin, ang damdamin ng mama namin, hindi ka nagdalawang isip
nasaktan kami. Sampalin ako at sampalin si Arwin. Ngunit sa kalaguyo mo, hindi mo kayang gawin. Iyan Tito Makoy, ang wika muli ni Katrina. Yung apo ko Tito Makoy na anak ni Katrina, siguro magtatatlong taon ito, nakatingin sa akin habang nag-uusap kami ng anak ko. Hindi naman ito pinagkakait sa akin ni Katrina. Alam niyo po, gusto kong yakapin ang apo ko. Gusto kong yakapin sa unang pagkakataon. Ngunit Tito Makoy, natatakot ito sa akin. Yumakap ito kay Katrina at umiiyak. Ayaw niyang makalapit ako sa kanya. Ang pagdating na ito ng tatlo kong anak, napadaan lang talaga sila marahil. Merong ibinigay si Arwin kay Lily, ang katulong ko at kasama dito sa bahay. Pagkatapos ay umalis din ang magkakapatid. Alam mo Tito Makoy, umalis silang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Tila yata may lakad ang tatlo, kaya hindi rin nga ito nagtagal sa bahay. Makalipas ang ilang linggo, natuwa ako kasi, alam mo Tito Makoy, biglang dumating ang asawa kong si Emelina. Dinalaw niya ako Tito Makoy. Makalipas ang ilang taon, mula nang gumalik ako dito sa bahay. Makalipas ang maraming taon, mula nang maghiwalay kaming dalawa. Sa edad namin ngayon Tito Makoy, maganda pa rin ang asawa ko. Parang wala siyang pinag-iba noong iniwanan ko silang mag-iina. Sumunod na pumasok ang isang lalaki. Ito na pala ang bagong kasama ngayon ni Emelina, si Orlando. Karga-karga niya ang anak ni Katrina. Tapos pumasok rin si Arwin. Si Arwin at si Orlando, pumwesto sila sa isang sulok ng bakuran. Oh, si Rafin, bakit ganyan yan ang itsura mo? Hindi ba dapat masiglang-masigla ka? Batang-bata ka kasi. Batang-bata ang ipinalit mo sa akin. Bakit ganyan ang itsura mo? Ay, nako si Rafin. Iyan Tito Makoy ang hindi ko alam kung biro o pamimikon sa akin ni Emelina. Umupo siya sa harapan ko. Emelina, tagal ko nang gustong humingi ng tawad sa iyo. Humingi ng kapatawaran sa nagawa ko sa iyo at sa mga anak natin. Ito Tito Makoy, ang pag-uumpisa ko sa asawa ko. Nako si Rafin, huwag na nating pag-usapan yung patawad na iyan kasi wala na rin namang kabuluhan yan. Hindi na niyan maaalis ang katotohanan at hindi na mababago ang pagiging taksil at irresponsable at pagiging walang hiyang asawa mo. Walang mababago sa patawad mo na iyan. Alam ko rin na kung hindi ganyan ang sinapit mo, hindi dumating sa ganitong punto ang buhay mo. Ewan ko lang si Rafin kung naalala mo pa kaming mag-iina. Alam mo noong panahong nasa taas ka, naisip mo ba kami? Naisip mo ba ako? Ang mga anak natin? Hindi. Hindi mo kami inisip. Wala kang pakialam sa amin. Wala na kami sa buhay at isipan mo. Alam mo si Rafin, kaya ako narito ngayon kasi pinagbigyan ko lang talaga si Orlando sa kanyang pangungulit sa akin na kausapin kita. Kalimutan ang nakaraan, isarado raw ang kabanatang iyon ng buhay ko. Ngunit si Rafin, paano ko maisasara ang isang pintuang sira? Hindi mo yan maisasara. Kaya si Rafin, tumahimik ka na lang dyan. Ayokong marinig yung patawad, pagsisisi at pagsisisi na yan. Walang kabuluhan lahat yan sa akin. Iyan Tito Makoy, ang mga pananalita sa akin ng asawa kong si Emelina. Hindi ako makapalag kasi tama lahat. Sapul ako sa kanyang mga sinasabi sa akin. At habang nag-uusap kami ni Emelina Tito Makoy, napansin ko rin, nakita ko si Arwin at si Orlando sa isang sulok ng bakuran namin. Masayang masaya, nagtatawanan sa kanilang pag-uusap. Kitang-kita ko Tito Makoy na palagay ang loob ng bawat isa. Tapos, ang apo ko, yung anak ni Katrina, nakikita ko naman na gusto niyang palaging nakakalong kay Orlando. Alam mo Tito Makoy,
Dito ako lalong nasaktan kasi sa nakikita ko ngayon, ako dapat ang masayang kumakalong sa apo ko at ako dapat ang masayang-masayang kausap ni Arwin. Dapat kaming mag-ama ang ganoong kasaya ang pagkikwentuhan. Hindi yung paminsan-minsan napipilitan lang si Arwin na sumagot sa aking tanong, napipilitan lang siyang makipag-usap sa akin at palagi pang merong panunupla ang kanyang pananalita. Dito ako ngayon, Tito Makoy, labis-labis na nasasaktan sa aking mga nakikita. At noong umalis sila, Tito Makoy, habang papalabas sa bakuran sina Emelina at Orlando, si Orlando karga-karga pa rin ang apo ko habang nakaakbay siya kay Emelina. Masayang nagkikwentuhan, nagtatawanan papalabas ang dalawa kasama ang apo namin. Kaya Tito Makoy, hindi ko napigilan talaga ang maluha. Kasi lahat na hindi pabor sa akin, ang mga pangyayari at sitwasyon ngayon, lahat na laban sa akin. Ang pamilya ko, Tito Makoy, tuluyan nang naagaw sa akin ni Orlando. Kaya wala akong nagagawa ngayon kung di ang umiiyak lang na naman. Arwin? Anak? Arwin? Yan, Tito Makoy, ang umiiyak na tawag ko kay Arwin noong dumaan siya sa harapan ko galing sa loob ng bahay. Meron yata itong ibinilin kay Lily. Alam mo, Tito Makoy, kung bakit tinatawag ko si Arwin kasi hihingin ko sanang manatili muna siya sa bahay. Kahit man lang, Tito Makoy, hindi niya ako kausapin. Basta narito lang siya, masaya na ako, Tito Makoy. Okay na sa akin yung ganoon. Subalit, gaya ng kanyang madalas na ginagawa, lumingon lang ito sa akin at tuloy-tuloy ang kanyang paglalakad palabas ng bakuran. Nobyembre noong nakaraang taon, nagulat ako kasi ang daming pagkaing dinala sa bahay ng driver ni Arwin. Tinanong ko si Lily kung bakit. Sir, kasal ngayon ni na Alisa, ni hindi man lang ba nabanggit sa'yo ni Arwin? Ito, Tito Makoy, ang sagot ni Lily. Alam niyo po, hindi ako nakakain kasi biglang nanikip ang aking lalamunan sa aking narinig. Hindi ko man lang nalaman na ikakasal na pala ang anak kong bunso sa mga babae. Ang tanging ginawa ko, Tito Makoy, nag-browse ako sa Facebook. Yun nga, may mga in-upload na at mayroong mga nakasave na livestream ang mga anak ko sa kasal ni Alisa. Si Katrina at ang isa ko pang anak ang nag-post nito sa Facebook. Nakikita ko, Tito Makoy, sa video ang anak kong babaeng si Alisa naglalakad papunta sa may dambana. Naabayan siya ni na Emelina at Orlando. Sa aking nakikita, Tito Makoy, ito na naman ako. Hindi ko mapigilan ang umiyak. Kasi Tito Makoy, ako dapat ang naglalakad kasabay ng anak ko. Hindi si Orlando na kanilang stepfather lang, Tito Makoy. Ako dapat yun kasi ako ang tunay na ama. Ganoon pa man, matyaga kong pinapanood ang mga video sa seremonya, maging ang pagpapakuha nila ng litrato, lahat sa simbahan at sa may resepsyon. Kitang-kita ko, Tito Makoy, ang saya-saya nila. Samantalang ako, hanggang dito lang sa panunood at pagtingin sa mga larawan. Panunood ng video kasabay ng pag-iyak, Tito Makoy. Siguro, Tito Makoy, hindi mo ko pagtatakan kung bakit hindi ko mapigil ang pag-agos ng mga luha sa aking mga mata. Kasi wala ako sa pinaka-importanting bahagi ng buhay ng anak ko, ni hindi man lang nila ipinaalam sa akin. Sumunod na araw ng kasal ni Alisa, dala siguro, Tito Makoy, ng sobrang lungkot. Parang nahihilo ako na hindi naman
Parang may masakit sa aking katawan na wala naman. Di ko alam kung ano ang nararamdaman ko, Tito Makoy. Matamlay, wala rin akong ganang kumain. Pinipilit kong kumain ngunit hindi ko ito nalulunok. Alam niyo po, kahit na pagbangon halos hindi ko magawa. Alam ko, Tito Makoy, wala akong sakit, wala akong nararamdaman. Ngunit tila wala akong lakas. Dahil sa aking kondisyon na ito, naalarma si Lily. Tumawag ito kay Arwin. Alam mo, Tito Makoy, natuwa ako habang naririnig kong kausap ni Lily si Arwin. Kasi sigurado ako pupunta sa bahay si Arwin kahit na hindi siya nakikipag-usap sa akin. Alam niyo po, nandito lang ang anak ko, nakikita ko lang siya, masayang masaya na ako. Ngunit Tito Makoy, hindi ganyan ang nangyari. Kasi ang ginawa ni Arwin, tinawagan niya lang ang doktor at pinapunta ito sa bahay. Yung doktor, Tito Makoy, wala naman siyang nakitang problema sa akin kasi alam ko nga naman wala akong karamdaman. Maging ang blood pressure ko na siyang binabantayan talaga, normal na normal ayon sa doktor. Alam na alam ng doktor ang katayuan ko at ang sitwasyon ko, Tito Makoy, kaya sinabihan ako nitong wag raw magmukmok ng magmukmok sa loob ng bahay. Iwasan ang mag-i-emote ng mag-i-emote para hindi ako ma-depress. Tito Makoy, marahil sinadyang hindi lang talaga magsukob sa isang taon ang kasal ni na Alisa at ni Arwin. Kasi noong nakaraang Pebrero, ikinasal naman ang kaisa-isang anak kong lalaki at ang bunso sa mga anak kong si Arwin. Ganoon din, Tito Makoy, nalaman ko na lang ang kasal ni Arwin noong araw mismo ng kasal nang meron nang ipinadalang mga pagkain sa bahay. Saka ito sinabi sa akin ni Lily. Marahil, Tito Makoy, sinabihan siya ni Arwin na huwag sasabihin sa akin habang hindi pa nagaganap ang kasal. At gaya kay Alisa, hanggang panunood na naman lang ako ng video sa Facebook at ang pagtingin sa mga larawan. Silang mag-iina at magkakapatid ang saya-saya. Si Emelina at si Orlando na naman ang naghatid kay Arwin sa altar. Tuluyan ng kay Orlando, Tito Makoy, ang mga bagay na dapat sa akin. Hindi ko na ihatid at wala ako sa kasal ng kaisa-isang anak kong lalaki. Hindi ko man lang nalaman ang kanyang pagpapakasal. Kaya ito, Tito Makoy, heto na naman, umaagos ang luha sa mga mata ko. At sa pagkakataong ito, Tito Makoy, hindi lang ako naluluha kundi humagulhol talaga ako, Tito Makoy. Kasi ikinasal ang kaisa-isang anak kong lalaki ni hindi man lang ako kabahagi sa pinakamahalagang araw ng bunso kong anak, ang kaisa-isang anak kong lalaki. Pagkatapos ng kasal ni Arwin, magdadalawang linggong hindi siya nagawi sa bahay. Mahaba-habang panahon ito, Tito Makoy, na hindi siya nagawi at hindi kami nagkita. Noong pumunta siya sa bahay, nagdala ng mga kinakailangan ko. Anak, ikinasal ka na pala, binabati kita, anak. Hindi ko man lang nalaman, anak, na ikakasal ka na pala. Iyan, Tito Makoy, ang wika ko na hindi ko alam kung naghihinanakit ba ako o basta, Tito Makoy, sinabi ko lang ito para ipahayag ang aking panghihinayang na hindi ko man lang nasaksihan ang kanyang kasal. Saka, Tito Makoy, aaminin kong nasaktan din talaga ako. Kasi pareho silang dalawa ni Alisa, ang bunso kong anak sa mga babae. Hindi ko nasaksihan ang kasal. Wala ni isa man sa mga anak ko, Tito Makoy. Ang nasaksihan ko talaga ang kasal. Sa aking pananalita, Tito Makoy, tumingin lang sa akin si Arwin. Hindi ito kumibo. Ngunit mas maigi na iyon kasi sa tingin ko, ayaw niyang muli na naman akong masapol sa kung anumang sasabihin niya sa akin. Ganito ngayon, Tito Makoy, ang buhay ko. Mukhang malayo sa akin na makuha ko ang aking hangaring makamit ang kapatawaran
mula sa asawa ko at sa mga anak ko. Alam niyo po hanggang sa ngayon ni isa man sa mga manugang ko ang nakita ko na at nakaharap ko. Maging ang mga apo ko, iisa pa lang ang nakita ko yung anak ni Katrina ngunit takot na takot pa ito sa akin. Samantalang kay Orlando na hindi naman nila kadugo, malalapit ang mga apo ko sa kanya. Si Arwin Tito Makoy kahit na madalas na nandito sa bahay, ngunit hindi naman nakikipag-usap sa akin. Ganoon pa man Tito Makoy, isang malaking bagay na sa akin ang narito sa bahay si Arwin. Kahit na hindi kami nag-uusap. Tito Makoy, ganoon ba kalalim ang aking pagkakamali? Kahit matagal ko nang pinagsisisihan at pinagdurusahan ang aking kamalian, wala pa ni kahit kaunting liwanag akong naaaninag buhat sa pagpapatawad na matatanggap ko sa mga anak ko at sa asawa ko. Tito Makoy, ganyan po ba talaga? Kung nagkamali tayo, wala na ba tayong karapatang makamtan ang kapatawaran at makuha muli ang pagtanggap ng pamilya natin? Alam mo Tito Makoy, namimiss ko yung mga araw na malalambing sa akin ang mga anak ko. Si Arwin, yung pagiging malapit naming iyon Tito Makoy, napalitan ito ng galit at kawalang galang sa akin. At sa tingin ko rin Tito Makoy, tuluyan na akong walang halaga sa kanya. Alam niyo po, sa haba ng panahong pinagsisisihan ko na ang aking pagkakamali, lalong mas masakit ang mga tagpong dumarating sa akin nitong huli. Lalo ko Tito Makoy na sa asalamin, naganap na akong walang halaga sa mga anak ko at maging kay Emilina. Ganoon pa man Tito Makoy, patuloy pa rin akong maghihintay at hindi ako magsasawang maghintay na makuha ang kanilang pagpapatawad at muling pagtanggap sa akin. Kahit sa huling hining ako Tito Makoy, hihintayin ko ang kanilang kapatawaran. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng aking kwento dito sa iyong channel. Yung unang bahagi at itong pangalawang bahagi. Lubos na gumagalang, Serafin. Maraming salamat Mang Serafin sa pagbibigay mo ng update tungkol sa iyong kwento, yung kwento ng buhay mo. Alam mo, tama yung mga anak mo at yung asawa mo, hindi ka nga talaga nagkamali. Kasi ang salitang pagkakamali, patawad sa aking pagkakamali, nagkamali ako. Ang pagkakamali po ay katanggap-tanggap yan sa bagay na hindi natin alam. Pero yung pangangaliwa, palitan mo ang pamilya mo, sumama ka, piliin mo ang kabit mo, kapalit ng pamilya mo, hindi yan pagkakamali nga talaga kasi alam mo na kung alin ang tama at kung alin ang mali. Ang tama dyan ay dapat pinili mo ang iyong pamilya, tinigil mo ang iyong kalukuhan sa iyong kalaguyo. Ngunit mas pinili mong sumama sa kalaguyo kaya hindi ka nga talaga nagkamali. Tama ang sinasabi ng mga anak mo na naging irresponsible ka lang at naging taksil. Ngayon Mang Serafin, ang tungkol sa pagpapatawad, alam niyo po ang kapatawaran ay hindi yan karapatan. Ang kapatawaran ay isang pribilehyo yan na ibinibigay sa isang tao. Kusang ibinibigay yan ng taong naagrabyado mo. Gaya sa sitwasyon mo, ang kapatawaran ay talagang dapat yan kusang ibigay sa iyo ng mga anak mo at ng dati mong asawa. Hindi mo yan karapatan na makamit mula sa kanila. Alam naman natin lahat at aminin natin lahat na tama ang sinasabi ng mga anak mo at asawa mo na kung hindi ka dumating sa ganyang sitwasyon, sigurado ako na hindi mo nga sila maaalala. Kasi doon sa unang bahagi nitong kwento mo, ikaw na rin mismo ang nagsabi na naghihintay kang lumapit sa iyo noon si Emilina para humingi ng tulong, suporta sa mga anak mo. Tama, naaalala mo nga rin, ngunit ang pinakang buod ng pag-alala mo sa kanila, yung talagang nagmamalasakit ka, titingnan mo sila, susuportahan mo, ibibigay mo ang kinakailangang suporta mula sa iyo.
Hindi mo yan ginawa kasi naninindigan ka noon sa iyong pride na tama ang pinili mo, tama ang naging desisyon mo, maninikluhod sa iyo ang iyong asawa. Ngunit hindi dumating ang sitwasyon na iyon. Habang nasa taas ka noon, wala kang pakialam sa mag-iina mo. At ngayon nga bumagsak yung negosyo mo, iniwan ka ng iyong kalagoyo, saka mo sila naaalala. Alam mo Mang Serafin, kung titingnan natin ang sitwasyon mo kahit papaano, napakaswerte mo pa rin. Kasi inaasikaso ka, hindi ka pinapabayaan ng dati mong pamilya, ng pamilya mo. Lalong-lalo na si Arwin. Kahit na hindi siya nakikipag-usap sa iyo, ngunit kitang-kita ko naman na tinitingnan niya, sinisiguro niya ang lahat na pangangailangan mo ay nariyan. Hindi ka ngayon palaboy, mayroon kang bahay na tinutuluyan, mayroon kang tirahan ngayon at mayroon ka pang katulong na umaalalay sa iyo. Kaya kahit pa paano, napakaswerte mo pa rin. Ganoon pa man, huwag kang mawawala ng pag-asa. Tama yan, habang buhay, habang humihinga, huwag mawala ng pag-asa na makamit ang kapatawarang hinahangad mo mula sa iyong mga anak. Sigurado ako kahit papaano, lalambot at lalambot rin yan. Makukuha mo rin ang kapatawaran mula sa mga anak mo at kay Emilina. Yun ang inaasikaso ka ni Arwin, hindi ka pinapabayaan. Isang indikasyon yan na meron pang puwang sa pagpapatawad. Sa kasalukuyan kasi, nakikita ko na ang kailang ginagawa ay para ipatikim lang talaga sa iyo ang lalim at bigat ng ginawa mong pagtalikod sa kanila. Sa muli, maraming salamat at tama rin ang doktor, wag na wag kang magmumukmok dyan sa loob ng iyong bahay para hindi ka ma-depress. Dalas-dalasan mo ang paglabas para naman makaihip ka ng panibago at sariwang hangin. Maraming salamat muli Mang Serafin. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout mula sa pinakahuling upload natin, shoutout kay Florentino Jimenez. Tino, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At shoutout rin kay Rodney Kerubin. Ang sabi niya sa akin, Kuya Makoy, paki-shoutout naman. Kaya shoutout sa iyo, Rodney Kerubin. Si Troy Manggibin naman, nangungumusta. Maraming salamat Troy sa tuloy-tuloy na pakikinig. Shoutout kay Adon Adon Vlogs. At sa lahat ng ating mga kasamahan sa mga United Arab Emirates. Ngayon mga kaibigan, sa ating mga hinahanapan ng forever, ang Team A, ang ating isa shoutout ngayon. Shoutout kay Alvin Kalalang, naghahanap ito ng forever mga kaibigan sa mga nakikinig. Naghahanap siya ng forever. At isa pang naghahanap ng forever, si Dominador Patawaran, si Paulo Laison, ganoon rin, naghahanap rin ng forever. Faustino Fabro, naghahanap rin ng forever. At si Jason Hanson. Yan pong limang nabanggit ko, naghahanap yan ng forever. Ganoon pa man ang aking paalala sa mga naghahanap ng forever at sa lahat sa inyong lahat na mga kasamahan ko, mga narito sa ating channel, naroon pa rin ang aking paalala sa inyo na ingat, ingat, ingat. Palaging gawin ang pinakaligtas na pag-iingat online. Huwag basta-basta magbibigay ng mga mahalagang impormasyon sa taong kumakausap sa inyo at yung pagpapakilala na kasamahan natin, sa muli sinasabi kong hindi yan basihan at hindi yan garantiya na ang isang taong nagkokonik sa inyo ay matinong tao. Kasi nga, ang sabi ko noon pa, ang dali lang gumamit ng pangalan ng sino man sa inyo dito sa ating samahan. Kaya laging isaalang-alang ang pinakaligtas na pag-iingat online. Sa muli sa inyong lahat, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at tuloy-tuloy na suporta dito sa ating samahan. Sumayin nyo sana palagi ang biyaya galing sa itaas. Sa mga nais magpadala ng kailang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com. At sa mga gusto namang magpa-shoutout, laging isulat po ang inyong pagnanais na magpa-shoutout sa pinakahuling upload.